Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Monday na naman ngayon, no? So, kamustahan ulit tayo. So, ang nakakatuwa dito, coachee namin dati, type 1 diabetes diagnosed, no? Titingnan natin ang kanyang lifestyle journey. Okay? So, okay, may iba-ibang mga type yan. No? Type 1 diabetes, insulin dependent yan. Hindi pwedeng walang insulin. So, if you are type 2 diabetes, yan, pwedeng oral medication or sa umpisa, hindi muna ako nagbibigay ng mga oral meds. Nagpapa-change muna ako ng lifestyle and what you eat. Nag-i-improve naman. So, please share this live, no? Dun sa mga kilala nyong type 1 diabetes, dun sa kilala nyong mga type 2 diabetes. If they want to improve their sugar, their health, eto na. Marami po, no? Nanonood lang ng mga videos, mga instructions, mga advices, mapapansin nila nag-i-improve ang kanilang sugar. So, huwag na nating patagalin. Ipasok natin, no, si Miss Mikey Adato. Ito. Hello, po. hello, hello. Good evening, Miss Mikey. Good evening po, Doc. Okay, so tell us something about yourself bago kayo nag-low carb. So ano yung previous na mga health conditions ninyo? At ilahad natin yung paano step by step, paano nyo kami natutunan, paano nyo kami nakilala, and paano nangyari ngayon at present yung inyong health condition. Nung Okay. una, Doc, nalaman ko na type 1 ako nung 21 years old ako. So, nag-apply ako sa trabaho. Nakita po dun sa ihi ko na may +4 dun sa sugar. So, bata pa ako nun. Hindi ko naman iniisip na, Doc, na diabetic na pala pag may +4. Nung nakita Okay. din nung FBS ko, Doc, nasa 170 na, wala pang kain. Tapos tumagal ng tumagal, hindi ko siya pinansin eh. So nakakaramdam ako ng uhaw na uhaw ako, tapos parang makati yung puwerta ko. Tapos napapansin ko, Doc, pawis na pawis ako na wala naman akong ginagawa pero yung damit ko basang-basa ng pawis. Tapos tumagal ng tumagal po, Doc, nagkaroon naman po ako ng kinakasama. Iniisip ko hindi na ako magkakaanak. Kasi nga po may Okay. diabetes. So Mhm. pinagpala naman po ni Lord, kahit type 1 po ako, binigyan naman po ako ng isa pong anak. Tapos Okay. nag-insulin, binigyan po ako ng doktor ko ng insulin no'n. Tapos na-diagnose nga po na type 1 daw po ako. So So may Doc, mga hindi ginawang laboratory. opo, do'n po nakita na type 1 talaga ako, Doc. Tapos nung tumagal-tagal parang ang nangyayari, Doc, binibigyan lang ako ng doktor ko ng insulin po, pero hindi ko kasi na ma-manage yung sugar ko ng maayos. So So ano yung nakikita ko, pinakamataas? ano, Doc, minsan nag-e-error na yung ano, Doc, Error. yung Just, pang-check kasi sobrang taas na po, nakalagay high. Tapos pero madalas, Doc, wala pang kain, 350. So 'pag may kain pa, 500, 550. hala, pang-artistahin yun ah. Grabe po yung taas. Tapos hindi ko akala ko, Doc, wala kasi akong nararamdaman. So iniisip ko, wala namang ano, mangyayari. Eh, nung nakita ko na yung complication sa tatay ko, parang inano na ako, Doc. Also, yung father mo is a type 2 Type 2 naman yung diabetes. tatay ko, Doc. Type 2 naman yung father ko, kaso yung complication ng tatay ko sa baga, tapos, yung baga niya humina ng humina po, eh. Tapos humina Mhm. na rin yung sa mata niya, may maintenance na Okay. kami sa pamatak sa mata niya, eh. Tapos yun na pong kinamatay ng tatay ko, diabetes, complication. Okay. Tapos, So, Doc, nung siguro mga 1 taon na po nakalipas, may nararamdaman na ako, Doc, dun na. Nung nag-30 na ako. okay. Kasi from 21 years old, 30, dun ko lang parang binigyan yung sarili ko na, ay, kailangan ko na siguro magbago. Nakikita ko na yung ano niyo, Doc, yung Mga Facebook videos. niyo, oo, yung mga videos niyo. So, parang iniisip ko, kaya ko kaya mag-low carb? Kasi parang ang hirap niya, Doc, kasi nasanay ako ng high carbs, eh. So, mahilig Mhm. talaga ako kumain ng chocolate.
ng mga tinapay, Ano ang pasta, ano ang weight mo nung nagsimula kang, 85 Dok. 85 kilos? Opo, Oo. Dok. So 85 kilos ako noon, nung nag-start ako nag-diet na ako, siguro nagbawas ako, Dok. Hindi pa naman siya strict low carb, nagtanggal lang ako ng kanin, hindi ko pa din alam yung tamang low carb. So nag-try na ako na sabi ko, "Ay subukan ko 'to," kasi parang one time, Dok, nagde-deliver ako kasi online seller po ako, eh. So mas kailangan ng katawan ko yung bang gamit na gamit ang katawan ko, Dok, sa labas, eh. Nung may Mhm. nararamdaman na ako, nagpa-check-up ako, yung laboratory ko pala, Dok, sobrang taas nung HbA1c ko, 15. Uy, taas nga. Tapos mataas din pala ang triglyceride ko, Dok. Ta's nung na-check-up niyo nga ako, nagulat ako na candidate pala ako sa heart attack. Kaya pala Yes, parang usually minsan pagka uncontrolled sugar, high risk 'yan na magkaroon ng cardiovascular disease. Kaya sabi ko, with triglycerides na mataas, with uncontrolled sugar, 'yan na 'yon. So ilang insulin ang ini-inject mo that time? 36 po sa umaga, sa gabi 36 units din. Tapos walang Mhm, nagbabago, Dok, mataas pa rin siya. okey. So Opo, nung nanonood ka ng mga videos ko, anong na ano sa isipan mo? may chance pa kaya kasi parang wala na akong pag-asa, Dok, eh. Kasi parang naiisip ko wala na, Dok, parang ano ba, ito na ba talaga? Wala na talagang ano, gamot sa diabetes kasi nga, Dok, lagi ako may UTI, ang lala nung UTI ko, Dok, lagi. Parang hindi siya nawawala, parang babalik ako sa OB ko, Dok, bibigyan na naman ako antibiotic. Kasi nga po, yung 'pag mataas daw ang sugar, prone daw po talaga. Tapos, Dok, parang 'pag gabi may anxiety na ako, naiisip ko magkaroon ng problema kidney ko, mag-dialysis ako. Kaya sinubukan ko na mag-low carb, Dok. Nag-enroll na ako dun sa program niyo po, ni Coach Ibu po. Okay, nung nag-enroll ka, ano yung first week na mga experiences mo, yung first 2 weeks, 3 weeks, nung nag-start ka na nagpapa-guide? Yung hindi ko pa alam yung electrolytes, tapos hindi pa ako maalam mag-fasting, 'yan, Dok, diyan. Parang na-e-excite ako matutunan yung fasting, eh. So, Mhm. yung natutunan ko yung first week, kung paano gumawa ng electrolytes, tapos yung tamang pagkain. Tapos dati hindi ako nakakain ng gulay, Dok, ngayon napapakain na ako kasi nga parang iisipin ko na lang puwede palang mamuhay ng normal ang may Mhm. diabetes basta ima-manage mo lang yung tamang pagkain. Nakaya ko naman siya, Dok, ta's nakita ko na yung resulta ng sugar ko, dun ako tuwang-tuwa. Hindi na yung weight, eh, Dok, eh, yung sugar talaga, eh. Kasi nakita ko yung gaan sa pakiramdam, tapos yung first month natin pinalaboratory niyo na agad ako nun, Dok. Ang Mhm. ganda na agad nung laboratory ko nun, eh, from 14 yung HbA1c ko, nag-4. Hmm. Usually Parang 'no, biglang pagka ganyan ang HbA1c or yung normal agad, sugar eh. bumababa, nagtataka na nga ako kung type 1 ka nga ba? Opo, Dok. Hmm. Tas ayun, Dok, parang 'di ba nag-enroll na ako na nag-enroll kasi parang umabot ako sa inyo ng 7 months, Dok. Kasi Mhm. nga nagustuhan ko na yung resulta. Tas nakikita ko na rin, Dok, from 84 yung weight ko bago niyo ako bitawan nag-73 ako nun, Dok, pero medyo lamanin pa ang dating ko nun, Dok, eh. Okay. Nama-manage ko na siya, napag-aaralan ko na, Dok, ang tamang ano, pagkain don. Tapos napapansin ko, Dok, parang hindi ako type 1 kasi nung nag-enroll ako sa inyo from 36 units, ginawa niyo akong 16, 18. Then the next Mm. day nag-10, 12, tapos bumaba ng bumaba hanggang sa nag-2 units na lang po ako. Tapos nito po tinanggalan niyo na ako kasi yung HbA1c ko ay nasa 5 po. Tapos ngayon kumusta na ang sugar mo kahit yung monitoring lang ng Opo, sugar? Dok, ano po lagi po, sa umaga 90, tas bago matulog, Dok, yung mataas na talaga, Dok, ha, sa gabi 106, 100, 'yan po. So Minsan usually 'no, eighty-nine. dun sa mga nakikinig ngayon kung naririnig niyo yung sugar na yan, magtataka sila, talaga bang type 1 diabetes? Kaya Opo, Dok, kasi magke-question alam din ko ako. talaga, eh, opo, eh. Kasi So sa ngayon talagang ba nag-e-check ka pa? hindi na po, Dok, wala na akong Hindi na. insulin. O 'di ba? So ano ang, sa tingin mo na
nag-improve ang iyong sugar? Yung pagkain po ng tama, Dok, ng low carb, gulay, karne, isda. Yan lagi na naman naglalaro diyan, Dok, eh, protina, fiber. Yan po, yan lagi kong kinakain. Chicken, simula nung natutunan ko siya dun, salt and pepper lang. Dati kasi madami pa yung magic sarap, Aji. O, di Wala ba? na So, hanggang opo. well, nung una, syempre, parang kaya ko ba to? Oo, Dok, ang hirap talaga, Dok. Naiiyak na po ako kasi nakikita ko high carbs yung kasama ko sa bahay, eh. Ngayon nung Mhm. nakikita ko sila nakakain, may pandesal sa umaga, Dok, na ginabili nanay ko ng pandesal, eh. So 'pag nakikita Mm. ko natatakam din naman ako. Pero ngayon, Dok, sila naman po sumabay na sa'kin. Oh, that's good. Alam mo ang Opo, maganda dito, no? If you want to change your lifestyle, you need to involve all the members of the family. opo, Yan, Dok. tandaan natin. Kasi they will help you, no? Na ma-achieve yung goal mo. Kasi kung hindi, grabe ang temptation talaga niyan. So kung Opo, hindi nagtutugma ang inyong health, yung lifestyle ninyo, kung high carber yung mga family member of the family, gusto mo mag low carb, napakahirap. Talagang struggle ang gagawin mo. opo, And true enough, dun sa nangyari, may mga patient tayo no na type 1 diabetes, nakokontrol yung sugar. So yung insulin nila nasa mababa lang. Eh natutuwa nga ako sa iyo, natanggal natin yung insulin, hindi ka na nag-i-inject ng opo, Dok. insulin. So questionable talaga 'yun na type 1 nga ba? Baka naman type 2. Kaya Siguro, Dok, nakakatuwa. nakatulong din yung ano, yung disiplina tapos yung pagkakaroon ng exercise. Kasi una pinasok ko, Dok, pagba-bike. Mhm. Tapos sa umaga nagwa-walking ako. Tapos nung hindi na ako masaya sa ginagawa habang nagba-bike, nagwa-walking, sinabayan ko na rin ng gym, Dok. Kasi para hindi maubusan ng muscle, eh. Kasi mas importante pala may muscle tayo, Dok. Yun ang natutunan ko din dito, eh, sa journey natin, eh. Marami na ba nakapansin sa iyo? Oo, Dok. Parang ano, yung magugulat sila akala nga nila, Dok, nagtuturok ako, yung nauuso ngayon. Sabi, Okay, mga anong GLP-1. ginagawa mo?" Opo, "Anong ginagawa mo, ba't pumayat ka bigla?" Sabi, "Hindi bigla, matagal na, July ako nag-start." So, Last akala po year, nila July. opo, last year pa. So, matagal pa nga pero Dok, slowly but surely at least yung sugar ko naman talaga yung pinaka tinutukan ko talaga, eh. So Bonus magwa na 1 lang year na talaga last year. yung opo, So yun yung nakakatuwa, no? Ito yung mga result ng changing your lifestyle. Kahit after a year na, andyan pa rin, improving pa rin, no? opo, So, continuous yung inyong nutrition, yung low carb, it addresses the inflammation yan. Tapos, malaman, nagpa-fasting ka rin, 16/8 po, Dok. 16/8. That's good. Opo, So, the start lang doon sa kaya natin, autophagy is andyan. Then, exercise. Ayan, may lifting na, may cardio. Aba, kumpleto. So, kamusta na ngayon, no? Ano nang gusto mong i-share sa ating mga nakikinig ngayon? siguro Dok 'wag sila mawalan ng pag-asa. Kasi disiplina din talaga kung gusto nila gumaling, eh. Mhm. Kagustuhan nila gumaling, gagaling talaga sila basta siguro makinig sila, try nilang mag-enroll sa program ni Doc kasi talaga ang laki ng tinulong sa'kin kasi kung sasarilihin ko yung paglo-low carb ko kasi hindi ko talaga siya nung una talaga wala akong idea paano ba 'to iha-handle. At least Mhm. guide ako. May mangyari alam mo yon Doc, yung parang naisip ko, kasi ang type 1 parang ano siya Doc, eh, traydor. 'Pag 'di ka kumain bumabagsak, 'pag kumain ka Mhm. tumataas. Hindi pala Dok, kasi mali pala ang kinakain ko kaya biglang tumataas, bumabagsak. Kasi Mhm. inuuna ko agad ipasok sa katawan ko yung carbs. Ang natutunan ko, protina ang ano, ang inuuna ko talaga Dok. Hindi siya stable talaga lagi ang sugar ko Dok. Siguro ayun ang ano, sana yung mga nawawalan ng pag-asa diyan, ah, try niyo lang, subukan niyo lang. Baka makatulong po sa inyo talaga as in. Kasi ako 11 years akong diabetic pero normal na po ang sugar ko. Na dating 500 tapos ang dami ng may nararamdaman na din na parang laging may lagnat yung mga binti ko, sobrang payat na nung binti. Kasi 'pag diabetic pala Dok,
pumapayat yung binti. Hindi nagiging Mm. proportion yung katawan. So, Hmm. nung natutunan ko din ang low carb at pinasok ko nga din yung pag-e-exercise doc, nagkakaroon na siya ng muscle, gumaganda na po uli. Wow. Yun pala, opo. So, nung nagsimula ka mag-inject nga ng insulin 'no, Ayun doc, natanong umi-invest. mo bang yung natanong mo sarili mo na forever na ba ako mag-i-inject? Oo doc, parang feeling ko yun na dead end ko. Parang, ay eto hanggang dito na talaga ako kasi lahi namin 'to, parang gano'n, eh. Pero hindi pala doc, kaya pala. Tapos gastos din ang Opo, insulin, grabe. Ang 36, insulin that's opo, so magastos ang insulin. Nung nabawas-bawasan na yung mga insulin, o di how much na yung mga natitipid niyan. dati doc ang ano ko, ang insulin ko, eh, sa isang buwan inaabot akong 15,000 to 18,000 lagi sa maintenance ko. Kasi Grabe. karayom, yung insulin po, tapos Mhm. yung pan-check pa ng sugar, tapos Mhm. lagi pa nagpapa-check-up doc kasi laging may UTI. Mas Oh, eh di ang magastos yan. gastos. Opo, So nung 15,000 dati with insulin, ngayon without, ano na? wala na po. Ay, Exercise yung gym na lang doc, yun na lang ang ginagastusan ko, sarili ko. Yung so pagkain yun the namin, best. So yung thinking mo for 11 years, more than a decade na you are thinking na type 1 diabetes ka, ngayon hindi mo ma-imagine na na-control mo ang sugar, tapos without medication, and then mas nag-improve ang health, nag-improve ang opo, weight, at mas energetic. opo, Kasi hindi mo naman magagawa yung mga ginagawa mo ngayon kung hindi ka energetic. So, magastos ba ang low carb? hindi doc, No. So, mas nakakatipid ang paglo-low carb. opo. Okay. So, well, sa mga nakikinig po ngayon, no, ito yung isang example ng lifestyle change, ang buhay ni Miss Mikey, na akala niya for 11 years thinking na diabetic siya. Now, on remission, improving, syempre, pati family mo, sinishare mo na yung Opo. paglo-low carb, right? Kasi opo, yung nanay ko 99 kilo, eh, pinagda-diet din siya ng doktor niya. 83 na Oh. lang po si mother. Wow, talaga? Opo, tapos nag-normal na din po lahat yung cholesterol niya, yung BP niya naging okey din po. Pero si Imagine mo nanay yan. hindi po siya strict doc, liberal siya, eh. So, nakain pa How din old siya ng na si mga nanay? paunti-unting carbs. Kasi 61 na si nanay, hindi na namin masyado inaano doc, eh. Okay lang ang So, liberal. opo, Makikita naman yung improvement. Ang maganda dito is nag-start na opo, mag-change na ng lifestyle, nag-change ng mga kakainin. Although, sasabihin nila, walang tinapay, walang pansit, ano ba yan? Parang hindi ako mabubuhay, di ba? Nung nagsimula tayo, no, nung nakita mo na out na ang tinapay, out ang opo. kaning, pansit, pasta, ano naisip mo na? Ang hirap, Dok. Tapos nung time na, "Dok, puwede ba ako kumain nito?" Nagpapaalam pa nga ako nun, eh. So, hindi pa Ah, kasi hindi pa okey ang sugar natin, yan strict pa tayo, ganyan-ganyan. So, natuto na rin ako mag-bake ng low carb na bread, Dok. Pagka yung gusto ko, ako na lang ang gagawa. o di ba ang galing? Opo, May natutunan kang bago. So opo, dati binibili mo lang yung tinapay, ngayon ikaw na mismo nagbe-bake, opo. and nag-focus ka ngayon sa more of home cooked meal, no? Opo, mas ano talaga ako, ano, Dok, mas gusto ko kami nagluluto. Yan. So, nag-worry ka ba nung bago mag-start yon? Nag-worry ka ba na may mangyayari, or nag-worry ka ba kung mag-i-improve ba ito o hindi? Ay, hindi po, Dok, hindi ako nag-worry kasi nung bago ako mag-enroll sa inyo, nag-start na ako ng 1 month, eh, pero hindi pa siya strict, eh. Nakita ko kasi agad, Dok, gumanda yung sugar, eh. Tapos nung nag-enroll na ako sa inyo, yun, strict na. So, mas Mhm. naintindihan ko, ito pala, mas bawal pala yung soy sauce, out pala Mhm. yung ganito, yung tofu, out pala yung ganito, ganyan. Mas madami akong nakita na, ito pala yung ano, mataas ang carbs, ito pala yung ano,
allowed sa ano, low carb.